Okay guys, good morning. Martes ron nga adlaw. So ang bagyong Easter. So mao ni epekto sa bagyo ha. Mao ni epekto. So isolated among area. So dagko na yung balod, dili na mo maarat kay dagkong balod dili mapambot. So pag baklay mi ron paingog bukid, paingon tag lap fraternidad para maka-access mi kanang makapalit mi dito bugas ug unsa pa imong palaliton. So dagko yung balod guys, di makaya. O kana nakita ninyo kana o kanin. So mo ni ang terminal diri sa Binuangan guys. So mo ni paingon ni siya og La Fraternidad. So duha rin ka option ha. Pwede mo baktas, pwede kung mahadlok mo sa motor kay di medyo delikado ang kalsada. Unya taw atong i-vlog ang kalsada kung unsay sitwasyon. So kana siya taga LGU na. O dara ni ako magbaktas lang ko kay mag-vlog man ko. So guys, umpisa na yung paakyat ng bundok. So yan. Umpisa na. So ito yung sitwasyon ng kalsada namin. Ito kasing kalsada ginagawa pa. Ongoing construction pa ng nasa ibang barangay pa yung kalsada. Ito pala yung kalsada na existing sa probinsya ng Surigao del Norte, Tuagusan del Norte, Secondary Road. Ito yung coastal road. So mula noon ginagawa pa to. Siguro by next year magagawa na nila to. So galing dito malayo pa. So ang lalakarin namin 4 to 5 hours. Siguro nasa 18 kilometers. So ito yung sitwasyon. Ayan taga LGU yan. Para makapasok lang sa munisipyo kailangan talaga maglakad. So may bumibiyahe naman na motor na pampasada. So yung mga kasama namin takot sumakay kasi medyo delikado, madulas. So ito yung mga bumibiyahe ano lang yung tinatawag nilang Skylab, may katig. Kita naman yung kalsada basa, madulas. So mao na yung memero sa Lingling TV guys. So ako yung admin nila. So may pupuntahan ako. Pupunta ako ng Butuan. So relax muna sila, mag-isip muna sila ng kanilang content. Sige. Bye-bye. Ito guys, dumating ako sa ano. Ito yung asawa ko, yung kapatid ko at saka yung pamangkin ko. Yan, ito dumating kami sa sitio ng Barangay Binuangan. Guys. Ang Calvarios Binuangan. So, ganito kami guys pag tag-alon talaga, June, July. Paghabaga talaga dito kami dito kami dadaan. So may shortcut doon, yung bundok na yun may shortcut doon pero delikado. Masyadong tirik. Hindi pwede yung mga babae doon. So dito kami dumadaan. So guys, stop over sa amin kay mayroong nag-alok ng kape, yung pinsa namin, si Judith Cornita. Ito magkape muna kami. Siguro makarating kami sa karoroonan namin, mga anong oras? Mga 12 kami makarating doon. So yung isda yung karga nila. So papunta ng
La Bye-bye, Fraternidad thank you sa papunta kape. ng Cabatbaran City. So medyo malayo-layo. Unya ang balanghoy. So ganyan talaga ang buhay namin dito. Pag tag-alon lang to, tag-alon lang to mangyari sa amin. I'll break. Guys, ito pala yung kalsada ng Secondary Road, Coastal Road ba, ng Maharlika Road. Ito pala yung konekta ng Surigao del Norte at Agusan del Norte. So yung dinaanan namin kanina, oh, shout out daw, Lingling TV. Oh, oh, mangawat tapos mo dito, kwan ha, prutas. Oh, igay, mga fans ni Lingling TV yun. So, ituloy ko. Yung dinaanan pala namin kanina, yun ang Barangay Road. So maliban dito, sa Barangay Road namin, nilalakad namin mga 2 kilometers galing dito sa kalsada na to, papuntang Cabadbaran City. So papasukin pa na, pumapasok pa namin yung Barangay Binuangan para marating namin. So ngayon, papunta kami ng Cabadbaran City. So dito kami sa Coastal Road. Let's go! So guys, medyo may pumalya na ano, nagkakarga ng isda. Tiyuhin ng asawa ko. So itong kalsada na to medyo delikado. Malaking bato. Maganda siya pero malalaki lang bato. Ito. Lansaw na Loy! Naputol kanyo to? Sus! Eh! Uy, reserva. So, may karga pa naman ng isda to guys. So, una mi. To si Tapyo. So, yun ang masakit dito pag nagmumotor ka. Walang vulcanizing. So, sarili mo lang sariling sikap. Pag naplat ka, wala kang magagawa kundi tulak mo lang yung motor mo sa 12 kilometers. Tutulak mo yung motor mo. So medyo malakas talaga yung hangin, maalon na makikita natin sa mga dahon ng niyog. Medyo tumutupi-tupi na. Okay, yan yung mga estudyante sa Cabadbaran, papuntang Cabadbaran City yan. Malakas talaga yung hangin. Kahit signal number 1 lang dito sa Agusan del Norte, malakas pa rin. Narinig nyo? Ang lakas ng hangin. Yan yung mga puno na gumagalaw. Hinto muna tayo. Guys, ayan yung mga puno na yan. Medyo delikado sa daan. Hinay-hinay na! So, tingin lang sa taas. So, sa ngayon, yung status ng kuryente namin sa Barangay Binuangan, brownout. Barangay Binuangan, Barangay Tinigbasan, Barangay Tagpangahoy. So, nakaranas sila ng brownout. So guys, andito na kami sa tuktok. Ayan guys, pumuputi yung mga alon sa dagat kahit malayo kami. Yan. Inuulit ko pala itong kalsada na to, babalikan ko. Ito yung coastal area. Ito yung tagos ng Surigao del Norte at saka Agusan del Norte.
Ito yung kalsada. Medyo wala pa sa kalahati yung natatapos nilang ano. Although nagdugtong na to sa Surigao del Norte at saka Huadwaran City, Agusan del Norte. Pero ganito pa rin. Motor lang ang makadaan. So pagmulat ko dito sa barangay namin, ganito na to. Ang edad ko ngayon ay 50 na. So sana bago mawala sa mundo na to, madaanan mo lang to ng mga malalaking sasakyan. Okay. So medyo malayo-layo pa yung lalakarin namin. Yan. Yan na. Yan yung kabilang bundok, yung may daanan. Doon pa kami dadaan. So doon pa matanaw natin yung barangay namin. So bilisan natin. Medyo nangunguna na sila. Ang bilis maglakad. Parang iba talaga yung taga bundok. Guys, mahangin. Oh, lakas ng hangin dito. So finally guys, andito na ako sa pinakataas na sa barangay namin. Diyan kami galing, oh. Doon kami galing papunta dito hanggang nakaabot kami dito. Yung kalsada na yon, yung may papuntang ibang barangay, yun ang coastal road. Okay. So guys, maghanap tayo ng pwesto para makita yung barangay namin. So dito makikita niyo yung namumuting alon sa Bagyong Ester. Malapit na tayo sa NPSA ng SRMI. So ayan si Dirico. So nakita niyo yan guys. So nandito na tayo. Oh, shout out ni Direk. Okay. Namumuting alon. So yan. Hindi natin tanaw yung Camiguin Island, yung may yan Camiguin Island na yan. So itong makikita niyo yung dagat, yan ang Butuan Bay. So galing kami doon, yung kalsada na yon, paakyat papunta dito hanggang marating namin tong tuktok na to. So let's go. Ewan ko sasakay ba sila o hindi. So hindi na daw sasakay kasi malapit na. So let's go. So naubusan daw ng gasolina ang motor. So patuloy kaming maglalakad pa rin. So nangalahati na pala tayo sa ating paglalakad. So na almost 6 kilometers na yung nalakad namin. So pagdating namin doon sa may minahan, hindi pa kami nakababa. May doon, may service nila na tinatawag namin sa dam. So sasakay kami, biyahe kami mga 10 minutes mula sa sakayan. So malapit na natin makita yung namin, yung barangay. So tingnan natin kung makaya na ba dito. Ay hindi pa. So doon pa sa unahan yung tanaw natin. So ito sakop pa to ng Agata Venture, Akada Mining. So claim pa to ng Agata. So ito yung mga minimina nila. Flex ko lang yung mga minimina nila. Ito yung mga iron, yung itim. So ayan, medyo delikado yung kawad ng kuryente. Medyo lumalaylay dahil sa lakas ng
dahil sa lakas ng hangin. So babala pala sa mga mananagat. So itong bagyo na to ay nasa signal number 1 lang tayo. Pero wag nating ilalang lang yung signal number 1 dahil so yan yung barangay namin. So hindi pa kita guys. Parang yung narinig nyo yan yung ng kawad ng kuryente. So yan guys, so yun ang barangay namin. Yan ang barangay namin. Yan, namumuti yung dagat. Yan. So, yun ang Carmen Agusan del Norte, diyan na nasipit papuntang Butuan. So, diyan. Hindi kaya ng mga pambot. So, yung papunta doon, papuntang Surigao City yan, papuntang Surigao Gulf. So, yung bundok na yun, madaanan pa namin yun. Layo pa talaga. Nagbaktas na? Pero binak ba? Oo. Medyo malayo-layo na yung nalakad namin guys. Oh. Dito namin yung bundok na pinakita kanina. Doon kami galing. So nandito na kami ngayon sa may so medyo umuulan. So mula dito mga 6 kilometers pa bago makasakay kami ng service ng kumpanya, yung tinatawag nila ng Sadam o Rio. So yung asawa ko nanghihina na daw siya. So yung pamangkin ko nandun. Inhale lang, exhale. Inhale. Exhale. So nakakapagod talaga guys. Pero taon-taon ganito kami. Pag pumapasok yung habagat, lakad. So may ma-access naman ng mga motor. Pero nangilan-ilan lang yung mga motor. Yung medyo malaki din ang pamasahe. Tagpila pamasahe? 100 per head. So medyo sakto, tama lang yung pamasahe na kasi delikado yung daanan. Hindi naman gaano kadelikado, medyo madulas lang. So yun guys, yung bundok na yun, galing yung 3 bundok, galing kami doon sa baba. So yung bundok na yun, yung sako pa rin ng Agusan del Norte yun. So sa wakas guys, nakarating din kami sa may SRMI mining company. So medyo malayo-layo, malapit na lang. So guys, malapit na kami. So mula dito hanggang marating namin yung sakayan ng Sadam, nasa 4 kilometers pa yung lalakarin namin. Yung nauna, yung taga Tagpangahoy, barangay Tagpangahoy, naglalakad din sila.
Okay guys, diri rami.